Hi guys! Kamusta kayong lahat? Welcome back to my channel! At ito nga mga mare, back to vlogging na naman tayo hanggang kailan. So, for today's video guys, isi-share ko lang sa inyo yung nangyari today na nagpa-vaccine kami kay baby. So, dito sa Quebec guys, after 2 months, pwede nyo nang ipa-vaccine si baby. Unlike sa Pilipinas guys, 'di ba, parang after a month lang or ilang days lang, ewan ko kasi hindi ko naman alam. Napa-vaccine na dyan sa Pilipinas. Pero dito sa Canada, sa Quebec, after 2 months pa, kami nabigyan ng appointment for vaccination. So, 3 shots yung, bali 3 shots yung binigay kay Jayden. In-explain sa amin kung ano yung vaccination na yon. So, well informed naman kami. Tapos, yun, sobrang happy lang din namin kasi nga na-vaccinate na si Jayden. Which is, sobrang thankful kami. Kasi ang hirap guys nang walang vaccine yung anak mo. Lalo na dito sa bansang to na napakalamig. Tapos, hindi ka pwedeng basta-basta lumabas. Tapos, syempre, newborn si Jayden. Hindi siya pwede basta-basta lumabas. And, mas okay na din na na-vaccine siya para at least protektado na siya, 'di ba? So wait lang, tumatawag si Dindo. Nasa scene niya siya, guys. So wait lang. Tumawag si Dindo, pinapapatay niya yung sasakyan dahil naka-idle yung sasakyan at dahil na nandito kami sa loob ni Jayden. So inuutosan niya ako na patayin daw yung sasakyan at buksan after 1 to 2 minutes. Bakit? Kasi daw sabi niya, or based on the research, ay hindi daw pwedeng matagal na naka-idle yung sasakyan dahil masisira daw yung makina or something, ewan ko. So para ma-prevent din namin yun guys, kasi alam niyo naman hindi pwedeng masiraan or para syempre ma-prevent din yung gastos, yung sasakyan maayos din, diba? So ang dami ko sinabi. Tara, ayusin na natin. Patayin na natin, guys. Pero bubuksan ko din siya after 1 to 2 minutes kasi nga si Jayden. So, ayan, guys. Ay, lamig. Alam nyo ba, guys, na ngayon lang din ako lumabas. So, parang ang paglabas lang namin ay pagsamba. So, syempre hindi yun talagang labas na labas kasi ano siya, mabilis lang. So, ayan guys, papatayin ko na guys. Namimiss ko na din guys mag-drive. Sobrang namimiss ko na mag-drive. So, anong oras na ba? Check natin yung time. Para 11:43 na guys. Antayin natin na mga 5 minutes natin siya bago buksan ulit para hindi continuous yung pagka-idle niya. So, ayun si Jayden guys. Alam nyo guys, sobrang na-miss ko tong time na to na, itong pagkakataon na to na nandito ko sa, sa driver seat. 'Di ba? Kasi, lagi ako nasa passenger seat simula nung dumating si Dindo or nabenta namin yung isang sasakyan. So, hindi na ako Vaccine Day! Malamig! So, guys, today is my last day of my 20s. January 29, 2024. Vaccine Day din ni Jayden. First vaccine niya dito sa Canada. Ay, sobrang lamig. Grabe, ang bilis maglakad ni Dindo. Kasi ang lamig si Jayden. Kinovera na lang namin yung car. So, nandito na kami guys sa loob ng Jeffrey Hill para sa vaccination. Sa vaccination ni Jayden. Ay, sakit yan. Oh, baby. So, ayun si Jayden guys. Doon muna namin siya nilagay kasi para makita namin siya. Ayun siya guys. Tulog siya. Ayan. Bukan mo na kayo. Tulog. Kasi baka ano siya, maliwanag. Hindi mo kayo, hindi po kayo. Hindi naman. Ayaw niya kasi guys ng maliwanag. So, ayan. Ay, naka. First vaccination ni Jayden dito sa Jeffrey Hill. So, bago siya ma-vaccinan, kailangan niya muna mag-antay ng 2 months, no? 2 months bago siya ma-vaccinan. So, hindi ko lang sure kung ano yung kasama dun sa vaccine. Kasi marami daw yun eh. Isang shot, pero madami siyang parang... Sa mata dun yung anti-gastos. Siguro, anti-gastos. So, ayun siya guys. Tapos, balitaan namin ulit kayo after. Kasi medyo maaga pa kami. Dahil nga sabi dun sa email na na-receive namin na update ay dapat maaga siya ng 15 minutes. So, mas maganda na inagahan pa namin ng konti para sure. Kasi nga, winter, tapos ang lakas ng snow, tapos malamig pa.
So para hindi kami hassle, hindi gahol. Ang hirap din kasi kapag may kasama kang bata. Siya nahihirapan. Siya nagdadala kay Jaden. Siya nagbubuhat guys kay Jaden. So dito guys medyo na ano ka ng tissue doon. Kita ng tissue. Tissue. Hi, Roger. 12 to 18 months. Okay. Okay, so this is before the vaccine. Before the vaccine, Jaden. Before the vaccine. Dali. Before the vaccine. Woo! Woo! Yeah. You're excited. You're excited until you get it. Oh, yeah. 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 You're happy, eh? Yeah. Good job. Good job. That's fun. Sorry, baby. Yeah. Sorry. Sorry, baby. Good job. Now we're gonna do the next one. Good job. Sorry, Jaden. So, let me get that out. Yes. Oh, yeah. He's crying now. Oh, yeah. It's okay, baby. It's okay. You're strong. Yeah. Yeah, you're strong. Let me see your smile. Good job. Good job. Oh, Excellent. Good job. That's okay. Oh. Oh, yeah. Oh. It's because it hurts. Oh, yeah. Oh, yes. Ooh. Tapos na yung vaccine ni Jaden. So, pauwi na kami. Ayun si Dinde. Kita niyo yun, guys. Continuous tayo dun sa nangyari today. Ayun nga, no. So, nagpunta kami dun, guys, sa Jeffrey Hill. So, yun yung clinic na nag-a-assist sa amin since nung lumipat kami dito sa Quebec City. Yung Jeffrey Hill, guys, ay nagkikater sila ng mga English speakers or English speaking. So, French and English kinikater nila, guys. Pero, mas more on sila sa English. So, simula nung nalipat kami dyan sa Jeffrey Hill, guys, ay sobrang laking ginhawa para sa aming mag-ana kasi hindi na namin kailangang mag-French talaga, guys. And hindi ako sure sa mga ibang cities or ibang province dito sa Quebec, ibang area, kung may nag-i-English din kasi dito sa Quebec City yon. Tapos, nung na-cater na nila kami, nung nandun na yung file ko, guys, ayun, sila na yung nag-follow up sa akin nung after ng pregnancy ko, guys. Ayun, guys, no, buksan na natin yung sasakyan dahil naka 5 minutes na tayo. So, yes, i-idle na ulit natin siya, guys. Akala ko hindi siya magbubukas. Ano ba? Kinabahan ako. Kinabahan ako, guys. Akala ko hindi siya magbubukas. Kasi parang medyo matagal. Kasi nga, naninibago na ako sa paghawak ng manubela, guys. Dahil nga, yun nga, hindi ako masyadong nag-drive. Hindi masyadong. Talagang hindi ako nag-drive ng ilang taon na ata. So, kailangan ko na namang sanayin yung ano ko. May ganun kasi akong sakit ata or sakit ba yun? Ewan ko. May ganun akong mannerism na pag hindi ko na ginagawa yung isang bagay, parang wala na siya sa utak ko, wala na siya sa pagkatao ko, ganun. Ganun yung eksena ko, guys. So, ayun, napagana ko naman siya. So, balik na tayo sa
likod para pagdating ni Dindo guys ay ready to go na tayo dahil nandoon siya sa Sinya. Nasa Sinya siya guys. So yung mga Filipino na nanonood ng vlog sa Quebec, so aware na kayo kasi marami ng mga Filipinong nag-vlog tungkol sa bagong bukas na na grocery store dito sa Quebec. Pero dito, kasi ito guys ay sa city. So, ewan ko lang kung magbubukas sa ibang So, ayan na guys. Ay, thank you po. So, ayun si Jayden guys. Ay, wala tayong lagay ng phone. Wait lang guys. Wala tayong lagay ng phone. Alam nyo guys, simula nung nagkaroon kami ng baby, ayun nga, alam niyo yung struggles feel. Hindi naman sa pagkakaroon ng baby, pero yun nga, syempre yung adjust talaga guys. Kasi syempre dati, kapag aalis kayo lang, alam mo yun, yung naka-ready na kayo, konti lang yung dadali nyo. Pero ngayon guys, grabe, ang laki ng adjustment namin. Kasi ang lahat dadalin mo guys. Alam mo yung iisipin ko na, hindi, kailangan to dalhin kasi baka kailanganin, mga ganun. Which is, dati naman, hindi naman talaga namin yung ginagawa. Pero ngayon, as in, grabe. Ayan guys. Meron pa kaming cooler, basta mga ganun. Kasi breastfeeding ako, pero nagpapump ako guys. Dahil nga, pag umaalis, kailangan ipump ko siya. Kasi ayaw ko siyang ibaba dyan, or tanggalin siya dyan sa car seat kapag nagbe-breastfeed. Kasi bawal daw yun. So, natatakot ako na, syempre, baka mahuli kami ng pulis. At the same time, nag-iingat din kami. Kasi syempre, hindi mo naman masasabi ang pagkakataon guys. So, ayun. Nagmimix ako. Nagpapump ako guys. Ay, kawawa naman ang baby na yan. Ang pogi-pogi pa naman ang haba ng pilik mata. Oh, ay grabe. So ayun guys, ina-electrofan natin si boss. Dahil baka naiinitan siya sa damit niya. Ayan, gising na siya. So sana hindi siya umiyak guys. Dahil kapag umiyak yan guys, ang hirap. Sana hindi na sumakit masyado yung niya. At walang, ayun na. Ay nako guys, iyak na yun. Wait lang guys. So guys, ito yung struggle kapag umiiyak si Jayden sa car seat niya. So kailangan namin siyang talagang patigilin. Dahil syempre magkakaroon din naman siya ng kabag kapag iyak siya ng iyak. So yun yung struggle kapag nasa car seat. Kagaya na to guys. So ayan, sige na nakain na. So as much as possible talaga guys, ay ito yung nakatulong sa amin yung pacifier para magstay siya sa car seat. Tapos yun nga, may mga konting ganito para malibang siya. So ayun, sleep ka na anak. So ayan guys, nag-sleep na siya ulit, konting na lang. Sana mag-sleep talaga siya kasi alam kong masakit yung mga binti niyan kasi tag-isang turok yung ginawa doon sa binti niya. So sana sa bahay na lang siya maabutan ba, kasi nga nagpamili na kami at kailangan din namin dumaan sa pharmacy para bumili ng gamot niya. So yung pagbili pala guys ng gamot dito para sa baby ay nakadepende sa weight niya, sa actual weight niya based dun sa check-up kanina. Tapos ayun, dun sa check-up niya, dahil dun ibibigay yung dosage ng Tylenol na ibibigay para sa kanya. So para dun sa mga kunyari may friend ka tas yun yung ginamit kang Tylenol, hindi po pwede kasi kailangan doon sa actual weight ng baby mo, doon ka palang bibili ng Tylenol. So kailangan talaga namin pumunta sa pharmacy today para mabigyan siya ng Tylenol na pambata. So ayun guys, nag-decide na ako mag-upload ulit. Sana i-support nyo ulit, and alam ko naman na medyo matagal ako bago hindi nakapag-upload. So ayan, but for this video guys, ayan, 3 na kami at syempre may baby na. So hopefully guys, matuloy-tuloy ulit namin yung pag-vlog. At ayun, thank you for watching guys. Have a good day. Bye bye.